Hi, good day mga ka-homeboys. Meron lang akong share sa inyo regarding sa isang modus. Actually, yung una akala ko baka nakalimutan lang eh. Pero kasi 2 beses na nangyari sa akin to. At isa pa, meron akong nabasa sa isang groups ng movie na ganun din ang senaryo ang nangyari. Kaya sana maging patas tayo mga ka-homeboys. Okay, let's start. Itong bukid ko nga pala ay galing sa lugar namin mismo, sa Angono, Rizal. Diskarte ko kasi doon ako nagbubukas ng apps sa bahay kasi alam ko naman na maraming nagbubuk dito sa lugar namin, papuntang Ortigas, Pasig, Makati, at kung saan man. Ito nga pala mga ka-homeboys, time check nga pala dyan, mga 2:30 na ng hapon. Usually kasi panghapon talaga ako para hindi masyadong mainit. Then yun nga mga ka-homeboys, nakabuk ko na si ma'am lapit sa amin. Pangalan ng book ko ay Aiza. Pick up ko naman siya na maayos, then drop din dito sa may Pasig. Nga pala mga ka-homeboys, cash transaction ang pinili ni ma'am. Nung nasa drop off location na kami, nag-usap si ma'am kung pwede daw ba Gcash. Para sa akin, gusto lang naman. So yun nga, nagpakita siya ng screenshot ng proof of payment. Sabi ko, ma'am, okay na, thank you po. O kasi ugali ko, chinecheck ko muna kung talagang pumasok yung payment sa aking Gcash. Pan-checking, wala pang pumapasok. Iniisip ko, baka delay lang. Eh, umalis na si Ma'am Aiza. Kaya ang ginawa ko, nag-chat na lang ako sa kanya. Sabi ko, ay ma'am, hindi pa po pumapasok sa Gcash account ko. Pa-check na lang po yung number ko. After ng booking kay ma'am, meron na pumasok na bagong booking eh. Kaya umalis na ako. So after a few minutes, follow up muli ako kay ma'am. Sabi ko, please let me know po if na-send na. Thank you. So after a few minutes again, follow up muli ako. Sabi ko, pasuyo na lang po ng payment at wala pa din po akong natatanggap sa Gcash ko. If ever hindi kayo makapag-pay, bidulo lang ako. Puntahan ko na lang po kayo doon sa bahay nyo. So yun nga mga ka-homeboys, no? Ang problem kasi dito, hindi nagre-reply si ma'am. Although nakikita niya at nare-read niya yung mga chat ko. So ginawa ko, pinuntahan ko na lang siya doon sa lugar kung saan ko siya na-pick up. Kasi meron naman niyang booking details eh, doon sa app. Tsaka isa pa, alam ko yung lugar na yun kasi malapit lang sa bahay namin eh. Kaya lang, isa pang problema mga ka-homeboys, nung pinagtatanong-tanong ko na yung pangalan ni Ma'am Aiza doon, wala daw ganung pangalan na nakatira doon. Buti na lang, gamit ko yung Insta360. Nakita ko doon sa mga tao doon kung kilala nila. Yun nga, positive. Siguro yung bahay ng tao mo. Then, yun nga, pinagtanong ko nga doon kung nandun si Ma'am Aiza. Yung una, tinatanong nila ako kung sino yung Aiza. Sabi ko, po kasi yung rider na nag-pick up kay Ma'am Aiza. Tapos, sumagot yung isa, ay, Aiza na pala pangalan mo. Boom! Hindi nga gumagamit ng totoong pangalan yung mga customer. This is the reason why I'm trying to stay away from you. Kasi hindi nila kilala yung Aiza eh. Imposible naman mga ka-homeboys, kasama mo sa bahay, hindi mo kilalang Aiza. Puro para hindi mo lang siya mapaya. Ayun, bayad na lang siya. Ito lang nakakalungkot mga ka-homeboys. Kasi what if yung rider na nakapick up sa kanya ay hindi taga doon? Kawawa naman yung rider, di ba? Sipin mo, yung effort, gas, pagod, isang rider para mahatid kayo ng ligtas tapos lolokohin nyo lang. Kasi kung paano kung halimbawa hindi naman siya talaga taga doon, like taga Malabon siya o malayong lugar, syempre hindi niya napag-aaksaya ng panahon para balikan yun sa halagang 130 pesos na pamasahe. Syempre hindi na. So, para magiging tiway na lang yun. O baka naman, may magsabi dyan, eh cash payment naman pala, Paps, bakit ka nagpa-Gcash? Mga Paps, kung talagang nakapagtrabaho kayo, alam mo ang salitang customer service or customer satisfaction. Lagi mong ilagay ang sarili mo sa kalagayan ng iba. What if kung wala talaga siyang cash in that time or kulang yung pera niya? Akala niya, cash yung dala. Yung pala, kulang. Siyempre, dun tayo sa makakatulong dun sa customer. Kaya ako, pag sinabing Gcash, goods na rin din sa akin. Basta ang importante, makapagbayad sila ng maayos. Kaya lang, nakakalungkot lang. Naabuso kasi ng mga customer yung salitang customer service. O siya mga ka-homeboys, medyo mahaba na explanation ko. Sana naintindihan nyo. Ang importante, patas lang tayo mga ka-homeboys. O siya, sharing is caring. Bye-bye!